Bumaba na sa halos 3 milyon ang bilang ng mga pamilyang Pilipinong matatawag na mahirap. Batay ito sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA para sa taong 2023. Ngunit malaki ang pagkakaiba nito sa mga datos ng iba't ibang survey groups kung saan hindi bababa sa 10 milyong pamilya ang nagsasabing sila ay mahirap. Pero paano nga ba nasabi ng PSA na mahirap nga ang mga ito at ano ang ibig sabihin ng pagiging mahirap sa Pilipinas? Ayon sa Republic Act 8425 o ang Social Reform and Poverty Alleviation Act, may tuturing na mahirap ang isang individual o pamilya kung ang kanilang kabuuang kita ay mas mababa kaysa poverty threshold na isang sukatang itinakda ng gobyerno. Paliwanag ni Claire Dennis Mapa, National Statisticians ng PSA, ang national average ng poverty threshold noong nakaraang taon ay umabot ng 13,873 pesos kada buwan para sa isang pamilyang may 5 miyembro. Ito dapat ang minimum na kita para matustusan ang basic food at non-food needs gaya ng edukasyon, pangkalusugan, tirahan, kuryente at tubig, damit at sapin sa paa at iba pa. Kaya kung mas mababa pa sa nasabing halaga ang kita ng pamilya, matatawag o may kukonsidera na silang mahirap. Base sa datos, ang poverty incidence among families ay naitala sa 10.9% nitong 2023. Ibig sabihin, 109 sa bawat 1,000 na pamilya ay matatawag na mahirap sa taong 2023. Ito ang porsyento ng pamilya na ang kinikita ay di sapat upang matugunan ang kanilang minimum basic food and non-food needs sa taong 2023. Kung ibabatay naman sa aktual na bilang, aabot ng halos 3 milyong pamilyang Pinoy o mahigit 17 milyong individual ang maaring matawag na mahirap sa bansa. Ngunit kung food threshold lang o ang minimum na pangangailangan lang sa pagkain ng pamilyang may 5 miyembro at hindi kasama ang non-food needs, kasya ang kita na 9,581 pesos kada buwan noong 2023 ayon sa PSA. Lalabas na 64 pesos lang anila ang kailangan ng bawat individual kada araw. Kung hindi, tatawagin ang individual o ang pamilya na food poor. Ang subsistence incidence among families ay naitala sa 2.7% sa taong 2023. Ibig sabihin, 27 sa bawat 1,000 na pamilya ay hindi sapat ang kanilang kinikita upang matugunan ang minimum na pangunahing pangangailangan sa pagkain sa taong 2023. Kung ibabatay naman sa aktual na bilang, noong 2023 ay umaabot sa 74,000 ang mga pamilya na maituturing na food poor. May iba pang kalkulasyon ng PSA sa pagtukoy ng food poor, food threshold at ng iba pang elemento para malaman ang poverty threshold. Ngunit kapag nakuha ng iba pang mga datos na ito, maaari nang malaman ang poverty threshold sa pamamagitan ng paghahati ng food threshold sa ratio ng food expenditure at total basic expenditure. Kapag mas mababa ang resulta ng poverty threshold, maisasama ang individual o pamilya sa bilang ng mahihirap o walang kakayahan para makabili ng basic food at non-food na pangangailangan. Paalala ng PSA, ang pag-alam ng konsepto ng datos ay makatutulong upang tama ang paggamit at interpretasyon ng datos, upang tama ang maiuulat at upang tama ang programa at polisiya. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.